naghuhukay para sa ipinapagawang Poso Negro o septic tank sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, ang mga forma na sina Noe Jude at Floro merong natamaan. Isang antigong banga. 50 cm, mga ganun. Yung Banga yung tangkay niya. Mga 2 kalahating hollow block. dahan-dahan nila itong kinuha. Hindi namin inangat doon sa lupa. Pinahiga namin. Tapos tinanggalan namin ng lupa. Yun nga lang, ang banga biglang nabasag. At mas nanlaki ang kanilang mga mata nung sa puwitan ng banga may kung anong matigas. Doon namin nakita yung mga bubuto ng tao. Pinalabutan kami. At nasilaw sila sa iba pang mga laman nito. Nung tinatanggal namin yung mga buto, doon nakita namin yung may 2 hikaw. Parang gold yung kulay. Magaan lang siya. Nasa loob din ng malaking banga. Yung banga na maliit, puno rin ng buhangin kasi walang takip. Yung banga na yun, may katabing kahoy yun. Parang puste ng bahay. Parang antik na rin. Ano kaya ang sasabihin ng mga yamang ito tungkol sa ating kasaysayan? Ang mga nahukay na yaman, agad nilang ipinagbigay alam sa may-ari ng lupa, si Ricamel. Natakot ako kasi buto mga kalansay. Nasa isip ko na baka libingan dito nung unang panahon. Ang mga nakuhang banga nilinis ni Ricamel hanggang lumabas ang disenyo ng mga ito. Brown na may design na mga parang wave. Kulay green siya, may makintab, parang mga bulaklak. Sa ilalim, parang mayroon siyang Chinese character na nakalagay. Naalala tuloy ni Ricamel na noong dekada 80, dinayo rin sila ng mga treasure hunter para maghukay ng di umano mga nakalibing na yaman. Naisip ko na, oo nga, baka may historical value siya. Itong street na to, nung elementary pa ako, meron talagang naghuhukay dito ng mga antique. Harap lang ng bahay namin yung mga nag-hukay. May mga plato, platito, may kutsara. Minsan pa nakakahukay ng mga ginto. Ang mga kagamitang nahukay sa bayan ng Giwan, pinaniniwalaang mas nauna pa sa mga Portuges, katulad ng explorer na si Magellan sa isla ng Homonhon na sakop din ang bayan ng Giwan taong 1521. Malalaman talaga natin na may civilization. Mayroon na silang mga dato noon at saka different social classes. They had boats. May trading na sila with China and several other places. Isa sa pinakalumang settlement sa Giwan ang Butak, salitang waray na ang ibig sabihin biyak o crack. Doon yung pinaka-center ng mga residents ng mga tao. Doon nagpunta yung missionaries. Doon sila naggawa ng church. Doon na rin inilibing yung mga patay na mga tao. Ang Butak ang kinatitirikan ngayon ng Barangay 12 kung saan nahukay ang mga banga na nasa pangangalaga ni Ricamel ngayon. Isa sa mga naghukay noon sa Butak ang residenteng si Judy. Isinama ako sa paghukay kasi maliit pa ako, kaya ko sumuhot sa mga ilalim. Nakakita ako ng iba't ibang klaseng jarlit, mga porsilas, suklay. Si Elena naman, pinamanahan daw ng kanyang lola ng mga kagamitan at di umano nahukay mula sa kanilang barangay. Isang bandehado, 2 platito at tasang may mababasang China sa likuran. Siguro mga 100 years na. Sobra pa. Kaya ako 62 na. Basta sabi lang niya, ingatan niyo to kasi hindi na kayo makakatagpo ng ganyan. Ngayon, mamahaling gamit to. Walang nag-report. Ngayon kasi, with the siguro age of information, with social media, with mainstream media, nalalaman na ng tao na mahalaga ang physical evidences para mabuo yung kwento ng bansa. Samantala, napag-alaman ng aming team na ang lupa na pagmamay-ari ngayon ni Ricamel, ilan lang sa mga lugar na hindi nagalaw noong 1980s ng mga treasure hunter. Ito yung lupa na hindi pa nahuhukay kasi merong nakatera. Hindi siya pumayag. Magigiba yung bahay niya kung hukayin. Bagay na sinigundahan ang dating may-ari ng lupa na si Salvador. Ano pala ako noon 8 years o 7 years. Meron silang ibinaon dyan. Sabi ng kapatid ko, naalala niya merong alahas na ginto, daming alahas noon. Tandang-tanda nila na merong haligi na palatandaan ibinaon doon sa lupa.
Palatandang ito ang posible raw kahoy na nahukay sa lupa ni Ricamel. Pero saan ba nanggaling ang pinaniniwalaang yaman na nahukay sa ginagawa ngayong Poso Negro o septic tank? Ang balitang may mga nahukay na makasaysayang mga kagamitan nakarating sa lokal na pamahalaan ng Giwan. So nag-conduct kami ng documentation. Itong mga klaseng artifacts po na ito, sila po ay physical evidences na posibleng magbigay po sa atin ng mas malalim pang kwento tungkol sa bayan natin at hindi lang sa bayan natin, baka buong Pilipinas. Ang mga nabungkal sa lupa ni Ricamel, maituturing daw na valuable finds dahil ang nahukay na banga isa raw glazed burial jar na mula pa noong 1200s o Yuan era pero naibaon noon lamang panahon ng mga Kastila o pagkalipas ng 1521. Hawig ito sa mga bangang nakadisplay noon sa Samar Archaeological Museum. Ito yung pinakamatanda na artifacts na nahukay dito sa Samar. It could be dated to mga 1590s nang nag-adapt na ng Christianity yung taga dito sa Botac. Ginagawa doon ng mga Espanyol, yung mga sundalo, panluluting ng mga jars. Kinukuha yung mga jars kung saan sila liniligpit ng mga tao. May-ari ng mga kuan, liniligpit na nila. The safest is a cemetery burial. Ang banga may laman ding gintong hikaw. So it's part of the ating belief system na kung mamatay kayo, yung kaluluwa mo kailangang may dalang gold. Kasi yung sa other world, yung pinaka San Pedro, hindi kayo pinapatawid sa dagat or sa ilog papunta sa promised land kung wala kayong gold. Bukod sa sinaunang alahas, lalaman din daw ito ng buto ng tao. Yung ating mga ninuno, they had this what we call secondary burial practice. And then after 5 years, kung buto na lang nalan, rini-retrieve yung bone sa kabaon at saka linalagay ng jar, linalagyan ng mga pabaon at saka ililigpit ito in some sacred caves para sa kanila. Ang mga nakuhang buto, posibleng mula raw sa labi ng isang bata. Maliliit lang, parang bata yata yun. Yung mga bungo niya, tsaka yung dito sa ribs niya, tapos yung dito sa paa. Sa loob ng malaking banga, ang mas maliit pang banga na kung tawagin, Celadon Jarlet, na pinaniniwala ang lagayan naman noon ng pabango. Mahaba ng kasaysayan ng burial jars o yung paglilibing sa banga ng ating bansa. Naniniwala sila na ang isang tao ay may espiritu pag namatay siya at merong life after death. Tapos dinadasalan. At ang isang kaugalian ay isinasama ang mga ari-arian. Kasi nga yung paniniwala na kapag namatay ka, there is afterlife, mabubuhay ka uli, magagamit mo lahat itong mga ito. Ang banga kasama ng mga buto at kahoy dinala sa Giwan Museum. So nakausap ko rin yung family, na-explain ko sa family kung ano yung significance ng artifacts at bakit natin siya kailangang dalhin sa museum muna for safeguarding. Hindi pa naman po open ang Giwan Museum kasi inaayos pa lang namin yung exhibition area. Although, secured yung space. So, sarado siya. And then, we make sure na nakalagay sila sa mga proper containers. Habang ang Celadon Jarlet naman at gold hoops o hikaw, pinaiwan muna kay Ricamel. Gusto ko siyang i-display dito sa bahay. Wala kaming planong ibenta. So according to RA 10066 or the National Cultural Heritage Act of 2009, kailangan po sana pag nakakahanap tayo ng mga ganyang klaseng cultural properties or archaeological finds, lalo na kung sa unang tingin makikita natin na galing siya sa pre-colonial period, i-report po natin siya sa authority. Ang lokal na pamahalaan ng Giwan, nagsumiti na rin ng report sa National Museum at sa NCCA o ang National Commission for Culture and the Arts. Sinubukan namin silang kuhanan ng pahayag pero hindi sila tumugon. At nitong Miyerkules, may nakipag-ugnayan kina Ricamel. Nakatanggap po kami ng email from NCCA na isurrender yung mga nahukay na artifacts at saka yung mga naiwan po sa kinukonsider namin kung re-receive ba kaming credits or incentive
galing po sa NCCA o sa LGU. Willing po kami makipag-coordinate. Nababasa po siya sa RA 10066 na meron pong incentives na maaaring ibigay ang state sa makakahanap sa finders. Ang National Museum po ang authorized na makipag-usap doon sa finders tungkol sa kung magkakaroon man ng incentives. Pagdating po sa mga excavations, ang National Museum lang po talaga kasi ang allowed mag-conduct. Ang nire-request po ng local government unit of Giwan na sana mag-conduct po sila ng IEC or Information and Education Campaign para sa mga residente ng Giwan tungkol po sa batas, no? Para maiwasan natin yung nangyari noong 1980s na nagkaroon ng laganap na treasure hunting. Kasi pag binibenta kasi yung mga ganitong artifacts sa mga private collectors, nananakawan po tayo ng pagkakataon na mapag-aralan yung sarili nating history. Sa ilalim ng ating mga lupa, ilan pa kayang mga yaman ng ating kasaysayan ang naghihintay matuklasan? Sana masilayan yan ng mga susunod pang henerasyon.